Nako, breaking news! Lalaking naghahalo ng semento, tinikitan, hinuli, no? At sabi pa daw po nila, full force daw, at talagang maraming mga pulis yata itong mga kasama, no? Talagang full force. Andun siguro yung PIO, andun lahat ng media, andun lahat, no? Full force sila, no? Nireklamo po ni isang nanay, at dito ay si nanay may katwiran. At dito, pahiya niya si John B. No? Kasi siya nagpapatupad nito, dapat siya ang ano dito eh. Pero, magbibigay ako ng mga opinion at deduction dito sa nakita natin. Ha? Dahil ako, matagal akong sa gobyerno at ako dati ay nanguhuli din. Di ba? Naging trabaho ko ang manghuli po at manikit ng tao. No? Na talagang alam ko ano magiging reaksyon ng tao at ako minsan din natikita na din ako. Kaya alam ko ang bawat sitwasyon. No? Ganito. Alam mo kasi, ganito yan. Kung sa kalsada lang pinatupad ang dress na yan na walang pantaas, dapat magkaroon kayo ng i-justify nyo na hindi porket walang damit yan sa iskinita, manghuhuli na kayo. Yan ang sa akin Dapat, kung lalahatin nyo, lahatin nyo na kasama sa compound. Diba? Pero, hindi na yan Alam mo, although, parang pribado na to para sa akin hindi naman ito talagang daanan siya ng tao pero particular na tao lang. Hindi siya siguro yung daanan ng mga talagang lahat na ganon. At makukonsider mo naman naghahalo ng semento, 'di ba? O palagay natin bawal. Kung kahit walang hinahalong semento, bawal pa rin ba 'yan? Nandiyan sa looban na 'yan. Alam mo para sa akin kultura kasi ng Pilipino na 'yan, matagal na po 'yan nakagisna. Hindi ko naman sinasabi na huwag ipatupad yung ganyang batas. Ipatupad yan sa mga partikular na lugar. Halimbawa, sa public place. O kaya sa makalsadang malaki, may mga restaurant o may mga di ba? Talagang, yun talaga, dapat ipatupad mo yun doon. Pero sa mga looban, na tinatawag na looban, o kaya sa mga squatter area, kung saan sobrang init, at hindi na makakaya ng init, na hindi kaya, kundi tanggalin yung damit. Di ba? Kung kaya wala sila, no choice sila lalo pa naghahalo ka ng semento, nagko-construction ka, at sa pangkadalasan sa Pilipino, pag tatay ka, nagtatrabaho ka umaga pala, nagwawalis ka, kung ano pinagagawa ng tatay, di ba? Naghalo semento, nagkukumpuni ng mga kaunong gamit. Natural yan po, nakawalang pantaas yan, lalo na kapag summer, di ba? Ang nakakainis, natapat kasi ng summer Di ho ba? Ito, mas maganda panoorin muna natin to. Itong naghahalo ng simento na to, kung paano siya kinuyog, Yan na. Yan na. Lagot na kayo. Siguro may sumbong sa lugar na dito, i-raid nyo rito kasi marami dito. Baka may gano'n, nagsisiga-sigaan, baka gano'n Pero ito naman si Manong naghahalo simento, hindi naman siga yan Ayan na, may barangay yata. Tapos may pulis pa. No. Good morning. O eto, papaliwanag ko sitwasyon na yan Eto sabihin ko sa inyo, huwag kayong magagalit Mali po ang paghuli sa eskinita para sa akin Mali po yan. Pero yung mga sinasabing kuyog, marami yan, natural yan. Huwag kayong magagalit Normal po pag may nantitikit ka sa isang tao, lalo pag sa looban, marami talagang barangay, pulis na nakaback up. Kasi nangyayari po dati ako, nanguhuli din po ako ng ganyan. Kinukuyog kami ng mga taong nasa paligid. Kahit mali yung taong huli namin, mali na nga. Naglalaban, tapos nasa LGU kami, syempre. Minsan nasasaktan yung staff namin. Kaya nagdadala kami ng barangay sa kapulis. Kaya dapat marami. Normal yan. Ano yan? Kumbaga SOP yan ng Normal yan. Para syempre, ano man mangyari, nakaano yung lugar. Hindi, walang papalag. Kumbaga, parang ganon. Normal yan. Pero, yung sitwasyon na to na para hulihin natin, yun ang mali po. Hindi niya naman binigyan ng justify yung tao na sasabihin natin, oy,
Sa susunod, kuya, kahit naghahalo ka ng simento, huwag ka na makitaan dapat nakadamit ka, 'di ba? Kasi sa natural talaga, tama naman talaga na nakadamit talaga, 'di ba, sa isang tao. Pero sabi ko nga, depende 'yan sa lugar. Depende. Kung looban na bakit 'yung pagbabawalan? Halimbawa, pero kung malaking kalsada, daanan talaga ng tao papuntang palengke, nakahubad ka, 'yung tao kasi minsan may mga babae na o kaya tao na natatakot pag may nakitang walang suot na damit, 'di ba? Pantaas no. Mali kasi yung termino ng kahubad iba yun eh. Di ba? Ngayon, eto, hindi nyo ba ma-accept to? Kasi buong Pilipinas, kultura to eh. Oo. Sabi ko, ulitin ko hindi ako tutol sa desisyon, sa batas nyo na yan. Pabor ako dyan. Kasi minsan nakaka-intimidate, nakakailang, o kaya basta nakakailang at hindi maganda tignan pag may mga lalaking walang itaas na damit. Lalo sa public place, sa mga may restaurant, sa may convenience store, di ba? Sa mo nakikita, sa palengke, di ba? Hindi naman tama. Pero pag sa iskinita man, sa bahay lang, yung sikip ng lugar talagang masisikip. At talagang minsan yung bahay, kapitbahay niya, pinsan niya, alam mo, hindi mo na kailangan sawayin yan eh. Kultura ng Pilipinas yan eh. Kasi kung sasawayin mo yan, diyan ka magmumula, magmumukha kang parang lumalabas, para masabi mo na sinusuyod mo yung lugar. Sinusuyod, tatrabaho kami. Pero mali, di ba? Pero itong nandito na kasama diyan, hindi mali yan. Talagang madami talaga pag may inuhuli. Tandaan niyo yan. Pag may tinitikitan, marami talaga. Ganyan talaga ang patakaran talaga. May barangay kasama diyan, may kasamang staff ng kung ano nung huli, pati mga pulis, no? Normal yan. Pero hindi ako pabor sa hinuli niyo si kuya na naghahalong simento lang. Oh. Parang jackpot sila nakahuli, no? Parang jackpot talaga. Parang main event, no? Dapat, bago kayo manghuli, hindi porket na napanood sa TV, baka akala ni Bonjing, si Bonjing Remulla, baka akala niya, porket nakapanood ng TV, akala lahat alam na yung batas na yan. Hindi. Dapat kahit napanood sa TV, pina-implement nyo sa TV, ipapa-implement sa lahat ng LGU at yung LGU mag-a-announce. At yung LGU magpapakalat ng mga impormasyon o kaya ng letter, request o mga letter doon sa subdivision pag hindi na ipapasok. O kaya naman, sa mga liblib na lugar, may sino presidente dyan, bigyan ng abiso Ganun dapat. 1 month o 1 linggo, pwede na. O may bawal na walang pang itaas sa damit Dapat ganon. At siyempre, huwag mo na isama yung mga iskinita. Ang summer, maghahalo ka ng simento. Hindi normal sa isang mainit na bansa na maghalo ka ng simento na may pantais, taas ka. Lalo mainit, di ba? Lalo hindi ka naman sanay mag-construction. Ikaan niya, bakit may nakita akong construction, mga nakadamit pa lahat? Kasi sanay sila. Di ba? Sanay sila na mag-construct. Na talagang, di ba, damit nila, kulay green pa minsan, naka-long sleeve. Kasi protocol yon. Pag dinalaw sila ng foreman o sino man engineer doon at inspector, bakit walang damit yan? Mapapagalitan sila, kailangan may damit. Construction worker yon. Kung halimbawa si tata hindi naman construction worker, hindi naman sanay sa init, yung asawa niya, sira yung lababo niya, wasak, kailangan simentuhin. Ikaw lalaki, syempre bilang asawa, sisimentuhin mo Di ba kahit di ka sanay, hindi maghahalo ka ngayon. Ikaw ba naman, ang it paghahaluin mo simento si tatay, kung high blood, hindi pala construction worker, hindi pa sanay. Ang tendency nun, syempre, instinct ng isang tao, maghuhubad ng pantaas, kahit papaano, mabawasan yung init. Na ma-heat stroke siya, maghahalo siya. Gets nyo? Yan ang hirap sa inyo, hindi nyo kayang isipin yan. Kasi tama yung sinabi ng iba baka naka-aircon kayo lahat, lagi, kaya hindi nyo madama kung anong init ng panahon at kapag naghahalo ng semento. Di ba? Dapat, Bonjik ba Bonjik Remulla ba yun? Bonjik! Dapat, Bonjik, sa susunod, ipa-implement mo masyado. Huwag po para po publicity, ha? Ito mga to, napag-utos na sumusunod lang to mga to. Pero syempre, dapat magkaroon ka ng konting justification dyan. I-justify mo yung tao, kuya, hindi ka namin titikitan ngayon pero sa susunod, sana iwasan mo na wag maganoon. Pero
Kahit na, iskinita na to, looban na to eh. Hindi naman dapat na yan eh. Oo. Bakit yan ang pinapasok nyo? Wala kayong mahuli sa labas? Yun ba yun? Eh yung mga beggar, mga pulubi, inuhuli nyo ba? Pinababayaan nyo lang. Di ba? Totoo, hindi ko sabi LGU ha. Oh, unahin nyo yung mga mahihirap, yung mga pulubi. Ikaw, ano, nakasunod ka din? Ay, dito po. Kung hindi nag-viral to, sabihin nila AI to. Ay, AI. Luminis lang ulit sila. Painggan nyo si nanay ha. Iba binabash si nanay. Kasi kakampi nila yung administrasyon. Hindi ganon. Eto, walang kulay-kulay. Katwiran na nangingibabaw dito. Tama si nanay eh. Painggan nyo. Kami sa radyo, nakikinig kami sa balita, ang bawal sa kalsada lang. So, hindi naman po public na daanan. Ma'am, Dapat po meron po talagang abiso. ma'am, bakit po ano po yung sinasabi Ganito, ma'am. niyo? Ganito po. Siyempre, nag-aayos po ng bahay. Naghahalula. Yung tanong naman na yun, huwag kayo magtatanong na maging ano kayo. Hindi porket marami kayo pwede na kayo magtanong ng minsan, hindi yun ha. May mamaya kasi may magtatanong dyan na masakit eh. Ang ito lang naman, sa gilid, hindi naman nakapublic na ano yan. Titikitan. Dapat po magkaroon po kayo ng abiso. Dahil daw po saan, ma'am? Bakit po titigil? Nakahubad daw po. Okay. Siyempre maghahalo ka. Sa sobrang init ngayon. Kaya ito lang naman po yung bahay namin. Johnny. Oh. Ma'am, ano pong binigay sa inyo? Wala. Ayan, ticket po. Ano daw pong gagawin namin sa ticket? Siyempre, babayaran namin yun doon sa munisipyo. Dapat ang hulihin nyo, kahit liblib ba, eto dapat tuturuan ko kayo. Bawal walang damit sa public. Pero sa mga skinny-skinita, i-justify nyo na. Kung lumabas yan doon papuntang bakery, hulihin nyo, yun ang bawal. Diba? Pag lumabas ng kanto na at nasa tao na, bawal na yun. Pero kung nasa looban naman, compound naman, maliliit, masisikip, ba't nyo hulihin? Sino pwedeng hulihin sa compound o sa maliliit, sa mga bahay-bahay? Yung mga nagsusugal, di ba? Yung mga nagpupusoy, nagmamadyok, wala namang di ba? Hulihin nyo. Yun ang nagkakarak mo sa gilid. Yun ang dakipinyok. Yun ang bawal. At nagiinuman dyan sa kapitbahay kahit medyo iskinita na, may nagiinuman, magugulo, nakakaistorbo sa kapitbahay. Yun ang hulihin nyo. Pero yung maliit na bagay na ganito, na nakagahalo ng simento, huhulihin? Ay, Diyos ko po. Hindi, bagaman ito, umpisa pala naman to eh. Hindi naman to talaga kasalanan talaga ni Bonjik, no? Hindi naman talaga totoong kasalanan pa to. Pero kung hindi to inaksyonan, hindi na to aksyonan, kasi wala masyado sa mainstream media yata to eh. Kung hindi pa kumalat sa vlogger to, hindi pa papalabas to. Buti na lang talaga, uso na vlogger ngayon eh, no? Kaya nga, talo ng minsan ng vlogger ng mga ibang mainstream media, hindi lahat ng mainstream media, pero ibang vlogger, talo sila eh. Bakit? Kaya nga kinakasuhan ng ibang vlogger eh. Kasi yung vlogger, walang hayagan, talagang bulgaran. Kung ano nakita nila, sasabihin nila. Kung ano yung nangyari, talagang ibibideo nila. Hindi katulad sa ibang mainstream media, kontrolado eh. Kontrolado, kaya lalabas. Minsan, nangyari ng Friday, ilalabas next week pa. Para pagkamalan niya naman, ngayon na nangyari. Yung mga taong hindi aware sa date, ay, ano to, magko-comment. Yung comment niya, isi-share niya, na late na pala yung upload, ngayon, mapipig niyo siya. Pag na-pick nyo siya, magkakaroon ng mga sari-saring opinion. Magkakaroon ng tutubo ngayon yung fake news. Di ba? Dapat kayo. Kaya maraming galit sa vlogger na nagmi-media ng ganyan eh. Kasi nakikita nila namin yung katotohanan sa vlogger. Di ba? Pero hindi lahat ng mainstream media, nasasapawan lang yung ibang mainstream media na may bias talaga at may kontrolado yung sitwasyon. Hindi po namin alam kung wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun eh. O kaya may warning. Hindi po kagad ticket. Sa kanila, ticket agad eh. Warning po dapat kaagad. So ma'am, hindi niyo po alam na bawal lang nakampas. Ganito po, bawal. Alam po namin. Alam po namin na bawal. Doon sa mga public na Ako magalang si nanay katulad niya, nakikita ka. Ito lang naman ang bahay namin. Natural lang po. Nakikitan pa. Okay. Oh. Dapat po ba yun? Dapat nagpapabiso sila. Bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom.
bawal bawal yung mga Para lang curfew. hindi makikita. Pero ito lang po yung bahay namin. Ang katwiran ni nanay, no? Hindi nyo kaya tutulan yan. Ang katwiran ni nanay. Yung, ano pangalan ni nanay? Ano pangalan ni nanay? Hindi ko lang pangalan. Nanay Ising na lang. Nanay Gloria na lang siguro pangalan mo. Hindi ko lang pangalan mo pero tago natin sa pangalan Nanay Gloria. Diba? Hindi ko lang pangalan, sorry, pero Nanay Gloria na lang, para mas maganda. Ito si Nanay Gloria, hindi niya, alam niya yung nangyayari. At alam niya may batas na gano'n. Pero, wala sa iskini-iskinita. Ito lang po, di ang ibig sabihin pag nandito ka na nakahubad. Bawal na? Bawal na po ba yun? Diba? Kalalabas lang o kaaano lang ng titikitan. Dapat po may abiso kayo. Kumambaya lang siya nakaubad kasi may ginagawa. Yes po! Opo. Ano po ba yung ginagawa niya? Ayun nga po, oo, nag-ahalo. Ano daw yung ginagawa niya? Naglalaba, sir. Naglalaba po. Walang damit, kaya nilaban yung damit, kaya inalis muna yung damit. Naghahalo po. Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? So sobrang init po, kailangan din po yun. Madalas po ba sila mag-ikot na ngayon? Hindi nga ngayon lang. Ngayon lang sila nang bigla. Dapat may abiso kayo. Hindi yung bigla, hindi yung bigla kayong ay natural. Oh, narinig nyo? Natikita na magpapaliwanag ka pa. Narinig nyo yung salita na yun? Ulitin natin. Ay natural. Oh, natikita na magpapaliwanag ka pa. Ganyan ba tayo ngayon? Hindi ko alam kung gobyerno yung nagsasalita pero gano'n ba talaga ngayon? Ha? Natikita na nagsasalita ka pa. Bakit? Pag porkit ba natikita, huwag ka na magsalita? Ang hindi na dapat mga tuwiran pa, na dapat natikitan na, yung mali. Pero ito, nakikita ko, hindi naman mali. Kailangan siya magsalita, kailangan mga tuwiran. At kailangan, nagsasalita talaga, kasi may mic, may interview, may camera. Ano ba naman katwiran yan? Dahil umalis na kayo dyan, tikita nyo, umalis na kayo dyan, para hindi magsalita si nanay. Huwag mo sabihin na, natikita na, sasalita ka pa, nakakatwiran ka pa, walang ganon. Di ba ganon? Di ba? Hindi maganda yung ganon. Hindi ko alam kung sino yung sasalita na yun. Kung nasa LGU yun, dapat pagsabihan ng mayor yun. O pagsabihan ng barangay yun. O sino man nakakasakop na hepe doon. Wag ko ganon. Wag ko ganon. Di ba? Yung mga yan, taxpayer yan, constituent yan. Di ba? Hindi naman aggressive yung galit lang sa nangyari. Di ba? At nangangatwiran naman tama Pero ito, payo ko sa lahat sumunod tayo sa gobyerno kung ano pinapautos ni Bonjik. Kung ano pinapautos sa sumunod kayo. Kasi yan talaga ang, hindi man dahil galit kayo sa kanila, pero yung batas na sa pantaas sa damit, nakakailang talaga sa kalsada. Pero sumunod kayo, bawal magsugal, tigil nyo na yan sa kalsada, sa inuman. Walang maganda, idudulot yan. Yan ang maiaambag ko sa gobyernong ito. Tigil nyo yan, mali talaga yan kahit sa nyo tignan. Pero itong sitwasyon na to, dapat i-justify nyo to. Hindi to para sa akin tama. Ito isang pagkakamali na lahat ay biktima. Hindi naman kasalanan ng LGU ng huli. Sumusunod lang din naman sila Pero dapat magkaroon ng matinding protocol tungkol dito at justify. Na kung sa iskinita man lang, sa mga sulusok na lugar, lumabas lang, okay, mainit. Dahil si tatay, hindi naman construction worker, bigla napahalo ng semento kasi nasira yung sahig nila doon sa likod, may tumatagas, kailangan haluin ng semento. Pagbigyan nyo, di ba? Hindi naman lahat na, ikaw, paghaluin kita ng semento sa kalsada. Sige nga, baka hindi ka magdamit baka alisin mo rin yan di ba? Ganon po yon, no? Kailangan natin ng konting unawa at talino. Hindi puro, porket, ito kami, andito kami. Hindi ganon. Karapatan nyo yun Karapatan natin yun. Hindi yung karapatan nila lang. Namo. Barado ka tuloy kay Nanay Gloria. Di ba? Barado ka tuloy. Pahiya ka ngayon dito, Bonjik. Bonjik, pahiya ka dito ngayon. Ayusin mo to. Although hindi naman kasalanan ni Bonjik to kasi umpisa pa lang naman Hindi naman to, una pa lang to, pero sa umpisa pa lang, naging palpak na. Dapat wag na maulit to sa ibang mga eskinita na i-justify nyo naman. Pero pag sa eskinita, pag may susugal, nagiinuman, ihulihin nyo. Pero kung halimbawa, birthday naman, kailangan pa ba ipakita yung birth certificate? Kadalasan, pag may birthday, ang bahay nangungupahan lang O kaya naman, yung bahay maliit lang, hindi kasya dun sa loob ng bahay Kadalasan, pag birthday, hindi naman bongga, ang budget lang, 3,500, hindi naman makikita mong birthday, tamang kalsada lang sila Kasi yun, nasa loob ng bahay, tulog na si nanay O anak,
Ito, 3-5, oh, pang inom mo lang, birthday mo, happy birthday, oh, konting pulutan, gawain ng Pinoy yan eh. Di ba? Although, kultura nila yan, nagiinom. Di ba? Pero, pag birthday, halimbawa, handaan, o may barbecuehan, o diyan kayo sa kalsada, kadalasan sa kalsada ginagawa eh. Di ba? Kasi pag sa loob ng bayan ng pwesto, hindi naman ganun kayaman yan eh. Yan ang hirap sa inyo. Baka kasi yung bahay nyo malaki at naka-aircon lagi. At masarap lagi. Yung rep nyo, pagbukas, gumugulong kagad yung yogurt. Di ba? Oh, hindi ganon. Baka ang problema nyo lang hindi pa na-deliver yung generator nyo. Di ba? Etong mga mahihirap na to, ang laki ng problema niyan. Pag natikit yung pambiling simento niyan, imbis na pambiling bigas, pinambili pa ng simento. Hindi nyo ba alam? Baka ganyan yan. Ngayon, titikitan nyo sa walang justify, walang katwiran. Hindi, totoo yan ha. Dapat yung titikitan niya. Winarningan nyo na lang sana. Pinakamaganda kung nagkamali kayo, magpasensya na rin kayo. Di ba sa akin ha, ito ang salita na to, makatwiran to, kahit saan tayo makarating. Makatwiran tong salitang ito. Di ba? Oh. Oo, may otoridad kayo. May karapatan kayo magpabawal. Nagbawal kayo, manghuli kayo. Pero sir, eto lang hindi pa po kitang-kita sa public, sa public. Ayan lang, nasa gilid lang. Eto lang po yung bahay namin. Diba? Karapatan po namin magbigay ng opinion. Yun. Yun ang sasabi ko sa inyo, karapatan niya. Hindi, Nay, pagkasabihan ka nila ng fake news, Nay. Sasabihan ka po nilang fake news. Yung panahon po ngayon, iniiba nila ang definition ng fake news. Ang alam ko kasi fake news, nagbabalita ka na hindi naman nangyari at hindi naman totoo. Hindi totoo sa natural na sitwasyon sa nangyari. Yun ang fake news. Halimbawa, sinabi ko sa sitwasyon na yan, lalaki, naghahalo ng graba. Hindi naman graba yung nahalo niya simento. Fake news ako nun. Diba? Lalaki, hindi tinikitan. Hindi. Fake news ako nun kasi tinikitan siya eh. Diba? Yung mga ganun binabaitad mo, wala sa ayos yung balita. Yun ang fake news. Hindi, sa kanila, iba na fake news ngayon. Pag ikaw ng question sa kanila at nag-opinion ka, nagbalita ka ng ganito, fake news ka. Ay, fake news. Yun, iniiba nila ang definisyon at ang simbo, ang ibig sabihin ng meaning ng fake news sa pandinig ng lahat ng tao. Ang mahirap nito, hindi nila sinasadyang gawin yon. Kaya ginagawa nila yon para lahat ng tao sumunod sa kanila. Di ba? Hindi ko sasabing kayo yun Ang sasabi ko yung mga vlogger. Baka tamaan kayo, bato-bato sa langit. Huwag magagalit kung tatamaan. Yun lang yun. Di ba? Ang fake news, kantad na, ang daming fake news niya yan, lahat na lang fake news sa'yo. Pag nagsalita, nag-opinion yung tao, bilang karapatan ng tao, nasa demokrasyang bansa tayo, noon pa. Ngayon kasabihin mo, fake news yung tao. Ano bang klaseng yan? Di ba? Magsasalita yung tao, sasawayin yung karapatan namin, binoto namin yung isang politiko, maging presidente man o senador o councilor o barangay, chairman, na kapag nagkamali siya, karapatan din namin sawayin yung mali, sawayin yung hindi nararapat. Hindi naman namin sinabi sumunod sila sa amin Di ba? Inalis na nga namin yung ganung sa amin mga taong bayan Ang sa amin lang ay mali yan. Hindi namin gusto yan. Hindi man lang pwedeng wag balat sibuyas o sige, gagawa tayo ng paraan mas iba dyan. Di ba? Yung sawayin namin hindi nag-iimbestiga sa flood control issue, sa korupsyon na nangyari. Fake news ba yon? Sasabihin nyo, wala namang korupsyon sa panahon ng Duterte, fake news ka. Yung pala, gagawin yung fake news kasi sa panahon ng Duterte. Bakit? May sinabi ba akong nagdanakaw sila? Hindi. May korupsyon at hindi alam kung sino at dapat imbestigahan. Di ba? Fake news pa rin yun? Yun ang fake news sa kanila. Yung ganon. Pag pinupuna sila, fake news yan, pagpapakalat ng fake news yan. Di ba? Yun ang kanila O yung mga vlogger na sumusunod sa kanilang iba, na sampalataya sa kanila, wala na. Nakikinig na. Ayaw na. Tama, fake news niya. Ayan, fake news. Kaya yung ibang mga henerasyon, yung ibang mga tao, nakikinig sa kanila, napapaniwala na ganito pala ang fake news. Diba? Kaya, yun ang mahirap fake news yan. Hindi mo lang gusto yung balita. Hindi mo lang gusto yung nangyari. Fake news sa sayo. Kasi hindi napapaliwanag yung maayos yung fake news Ayaw nila ilabas yung katotohanan Di ba? Pag sinabi, ba't ayaw imbestigahan to? 18 Marines ayaw imbestigahan. Fake news ba yon? Di ba? Hindi totoo yan. Pag sinabi nilang hindi totoo ang 18 Marines at binalita mo yung 18 Marines, fake news ka na. Biruin mo sila nagsabi hindi totoo ang 18 Marines. Paano mo nalaman hindi totoo yan? Nag-imbestiga ka na?
Wala daw kredibilidad. Bakit? Inimbestigahan mo na? Tinanong mo na? Nakausap mo na? Bumatay ka sa mga interview Nakausap mo ng personal yung 18 Maris, sasabihin mo walang kredibilidad, ha, Pinky? Ha? At pag nagdesisyon ba kayo ng verbal lang, sabihin nyo, ay walang ano yan, hindi yan totoo, mga tanim ano lang yan, tanim ebidensya lang yan. Tapos pag pinaglaban ng kampo ng kabila, sasabihin totoo yan, sasabihin fake news yun? Ha? Ganun ba yun ngayon? Pag hindi mo gusto yung tao na ayaw mo at hindi sang-ayon sa inyo, at pag pinurso ng ibang tao, sasabihin nyo fake news. Hindi fake news yun. Di ba? Hindi pa katotohanan din yun. Lalabas ang katotohanan kapag nag-imbestiga kayo. So, ang kailangan lang po namin dapat, abiso. Opo, kailangan talaga. Hindi lang abiso, kailangan talaga doon sa lugar na yon may abiso na kung saan kung LGU man magpapakalat ng announce or sa Facebook page nila kung meron kasi ba sa lungsod kasi namin may mayor page dito na kung saan nakikinig lahat. No, tapos pwede naman i-announce nyo per barangay, LGU may magagawa o bawal na ganito bawal na ganito ipapaabiso nyo lahat yan, ipapakalat nyo lahat yan. Kung magastos naman, huwag ipapakalat, yung announce na yung o kaya true president, kung sino presidente ng sitio na yan, ipakalat lahat yan. Kapag may nakitaan, mananagot yung presidente ng sitio. Bakit? Obligasyon niya ipaalam ng nasasakupan niya yung batas na ipinatupad ng nasyonal. Tama, mali. Yung ganito pangangatwiran, meron ba ang mga bangag vloggers? Hindi. Mang-aasar lang yung mga bangag vloggers. Aasarin nila ng mga DDS. Wala silang katwiran para sa ganitong sitwasyon sa Pilipinas. Biruin mo, isipin mo sila nagsasayta sila para laban sa DDS. Tayo nagsasayta tayo, hindi lang laban sa kanila, hindi lang kontra sa kanila, kundi yung iaayos ng bansa at ano yung tama. Di ba? Ganyan tayo di ba? Hindi sila, wala lang nakapokus sila guys, tignan mo guys. Di ba? Yung vlogger na kung mang-asar sa mga didilis daw, yun ang trabaho nila, mang-asar. Pero yung pangangatwiran sa kanilang bibig, hindi mo makikitaan sa kanila. Hindi mo masusumpungan sa kanila. Di ba? Bakit? Kasi wala Ewan ko, anong layunin nila? Ba't nangaasar sila? Bayad ba sila? O ano ba sila? Di ba? Yun. Basta pag nagkaroon silang fake news, okay lang. Fake news na nila sa mga Duterte, si Sara, fake news na nila, si Tatay Digong, naiuwi na daw, naka-earn, lahat tapos hindi daw makakalaya, lahat na. Fake news yun Wala naman sa balita nun Pero hindi nila kinukulong yun, hindi nila inuhuli yun. Bakit? Hindi pabor kasi sa kanila. Diba? Dapat pag magpapa-implement ka, bawal ang fake news, kahit kay Sara Duterte, iimbestigahan mo na kung sino nagpakalat ng fake news laban kay Sara Duterte, hindi lang sa kanila. Ganon ang may katwiran at nagogobyernohan ng maayos ang bansang Pilipinas kahit man lang 50%. Diba? Okay, maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Sana si Nanay Gloria o Nanay sino man, hindi ko alam pangalan niya. Tama po kayo, pero sana susunod. Walang kilala, yung LGU rito sumusunod lang sila. Kahit hindi porket kinuyog, hindi yung kuyog, normal yon. No, pero sa susunod sana ang may dito, yung national, si Bonjik. Bonjik, Remulla, sana ayusin mo to, 'di ba? Para hindi na masyadong ayusin niyo maigi. Kasi ang pangit na hindi maganda Sabi niyo walang krimen tapos may krimen. 'Di ba? Bumaba na krimen. Pakiramdam namin yun Fake news ba kami? Nung sabihin nila na mababa ang krimen at sinabi namin hindi naman mababa ang krimen, fake news kami? Porkit ba sinabi nyo at hindi namin kontra kami, fake news na kami? Yun ang nakikita namin, naramdaman namin Hindi na bumababa ang krimen fake news kami? Kapag pala, ang minudo, kinain nila, sinabi niya masarap, at ako sinabi ko hindi masarap, fake news na ako? Naiiba ang definisyon ng fake news. Halimbawa, 10 tao kumain ng minudo, nasarapan siya. Hindi ako nasarapan. Fake news na ba ako? Kasi hindi masarap, sa inyo masarap? Hindi ganun yun. Yung kasi nakikita ko at nalalasahan ko. Di ba? Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po. Paalam sa inyong lahat.